Maaga kami gumising para pumunta sa school at mag-attend niya sa Second General Assembly. 3 yung estudyante namin at yung 2 nga dahil pang umaga sila parehas nga din yung oras ng meeting nila. Ako yung umattend sa meeting ni Bunso, pagkatapos yung sa panganay ko naman ay yung asawa ko na. Pagkatapos ko naman umattend ng meeting, dumiretso na nga rin ako ng palengke para bumili nga ng uulamin namin. Yung start naman ng meeting nila, Chuchay, ay alas 10 pa nga ng umaga, kaya yung asawa ko na nga yung pinatin ko dahil nagpunta nga ako ng palengke para na rin makapagluto ako ng uulamin namin. Ako na yung umuwi sa bahay. Bumili lang ako ng 1 kilong manok, pagkatapos bumili nga rin ako ng 3 pirasong ampalaya, halagang 50 pesos na. Itong 2 pirasong pipino naman na nabili ko, 20 pesos na to. Wala kasi ako nakita na nakatumbok. Nung mga nakaraan, nakakabili nga ako ng pipino, 3 piraso, pagkatapos medyo malalaki siya at 20 pesos nga lang din. Hindi ko na tinanong kung magkano nga yung kilo nitong pipino, basta dumampot lang ako ng 2 piraso at tinimbang at yun nga daw 20 pesos na. Paborito namin to ng mga bata, lalong-lalo na nga si Chuchay. Yung simpleng ganto nga lang binabalatan, pagkatapos sinasawsaw niya lang yan sa asin. Pagkatapos ko naman mabalatan itong 2 pirasong pipino, hiniwa ko na nga rin itong 3 pirasong ampalaya. Hindi ko na sana to lalagyan ng asin, kaya lang yung parang pang-spray nga dyan sa katawan ng ampalaya, kahit na brinash ko na nga ay hindi pa rin natanggal. Kaya ang ginawa ko dito nga sa paglalagyan ko ng mga hiniwa-hiwa kong ampalaya, naglagay ako ng asin, pagkatapos naglagay nga rin ako ng tubig. Pagkatapos diyan ko na nga muna yan ibababad ng mga ilang minuto at pipigaan ko na nga rin para matanggal yung mga nakadikit na parang pang-spray na hindi nga natatanggal kahit na brinash ko na. Ang request sana na ulam ng mga bata ngayon ay sinigang, kaya lang hindi na nga ako bumili ng baboy dahil nga napakamahal. Pagkatapos marami pang mga gulay-gulay na bibilhin dahil hindi naman pwedeng labanos at yan ko nga lang yung ilalagay ko. Kaya imbis na sinigang nga ang ulamin namin ngayong tanghali ay ito na nga lang yung ginisang ampalaya pati na nga rin yung manok. Medyo mura nga rin pala yung pagkakabili ko doon sa 1 kilo ng manok. Nung nakaraan kasi na bumili ako ay 220 nga yung kilo ng manok. At ngayon naman sa ibang tindahan niya kami bumili dahil nga galing kami sa school, inag-ikot niya muna kami. At nung napagdesisyonan ko naman niya na hindi na muna ako magluluto ng sinigang at ibang ulam na lang muna yung lulutuin ko para hindi nga kami ma-out of budget. Sakto naman na may nakita nga ako nagtitinda ng manok. Kalahating kilo nga lang sana yung bibilhin ko, kaya lang nakita ko nga na medyo mura nga yung tinitinda niyang manok, kaya 1 kilo na nga lang yung binili ko. Pwede naman na hindi ko lutuin lahat at yung iba nga ilalagay ko sa freezer. Pwede na rin baunin ng mga anak ko sa school pag may pasok nga sila. Pagkatapos ko mahiwa dyan yung mga ampalaya, sinunod ko naman nga yung sibuyas at bawang dahil gagamitin ko nga yan sa paggigisa at yung ibang bawang naman ay gagamitin ko nga sa manok na preprituhin ko. Doon sa manok na nabili ko, kumuha lang ako ng mga ilang piraso, pagkatapos hiniwa-hiwa ko sa maliliit at nilagay ko nga muna dito sa kawali hanggang sa magmantika. Medyo napatagal nga yung paghihiwa-hiwa ko doon sa mga ampalaya, kaya nung binalikan ko nga itong manok na pinapamantika ko ay medyo tostado na. Kaya sunod ko na nga na nilagay ay itong sibuyas at bawang, ginisa-gisa ko lang din muna saglit. Pagkatapos nung medyo nag-aroma naman nga itong sibuyas at bawang, tsaka ko na nilagay itong hiniwa-hiwa kong ampalaya. Dahil napakarami nga nung asin na pinagbabarang ko nito kanina, ilang beses ko nga din to hinugasan. Tamang-tama nga lang din na binabad ko nga muna to sa asin dahil nga yung parang mga spray na hindi nga natatanggal kahit na binabrush ko na ay natanggal nga dahil siguro sa pagkakababad ko nga sa asin. Naglagay nga lang pala ako dyan ng seasoning granules, pagkatapos naglagay ako ng paminta. Nung natimplahan ko na yan, iniwan ko lang saglit at inantay hanggang sa lumambot at sunod ko naman yan na inasikaso ay itong ipiprito kong manok. Yung ibang mga manok nga dito ay halos wala na nga rin mga balat dahil tinanggal ko na yun yung ginamit ko sa pagpapamantika nga dun sa pinaggisahan ko nung ampalaya. Nakalimutan ko nga rin pala bumili ng kalamansi. Buti na nga lang din at nung nakarang araw nga ibumili yung asawa ko ng halagang 5 pisong kalamansi. Pagka nagluluto kasi ako ng pritong manok, gusto ko talaga nilalagyan ng kalamansi. Feeling ko kasi nababawasan niya yung lansa. At dahil wala nga kaming garlic powder, itong fresh na bawang na nga lang yung nilagay ko, pagkatapos dinamihan ko nga rin ng paminta. Pagkatapos naglagay ako nitong seasoning powder, naglagay ako ng asin at naglagay ako ng 1 pirasong itlog. Pagka nagpipirito nga pala ako ng manok, hindi puro harina lang yung nilalagay ko, nagdadagdag ako ng kakaunting cornstarch. Pagkatapos ko naman mailagay lahat ng mga pampalasa ay minikos-mikos ko lang yan. Naghugas ako ng kamay bago ko hinalo-halo yan. Yung 1 kilong manok na binili ko, hinati ko yan. Yung kalahati nilagay ko sa freezer at yung kalahati naman ay ito sana yung ipiprito. Kaya lang naalala ko na hindi pa nga pala kami nakapag-almusal nung pumunta kami sa school at baka nga kulangin yung kalahating kilo. At ayun nga, kinuha ko ulit yung manok na nilagay ko sa freezer at dinagdag ko nga dito sa ipiprito ko. Pagkatapos ko naman matimplahan yung manok, binabad ko lang ng mga ilang minuto. Binalikan ko na nga rin itong ginigisa kong ampalaya. Sakto naman nakakaunti na nga lang yung sabaw, kaya nilagay ko naman na dito yung itlog. At habang inaantay ko nga na medyo matuyo yung ginigisa kong ampalaya, tinimplahan ko naman niya itong pipino. Nilagyan ko lang yan ng paminta, pagkatapos naglagay ako ng unting asukal, asin, pati na nga rin ng suka. Nung mga oras na to, wala pa nga rin si Chuchay, pati na nga rin yung asawa ko, kaya itong pipinong hiniwa-hiwa ko kanina ay wala pang bawas. Paborito kasi ni Chuchay itong pipino at yung nandito na nga siya sa bahay, hindi ko na nga matitimplahan to. Pagkatapos ko nga mabalatan, malamang kakainin na kakaagad yan. Paborito nga rin pala ng mga anak ko yung pinya, kaya bumili ako nitong kalahating piraso. 35 pesos yung pagkakabili ko dito. Yung 1 buo na sana yung bibilhin ko, kaya lang 70 pesos nga
nga at sobra-sobra na nga ako sa budget namin. Kaya itong kalahati na nga lang muna yung dinampot ko. At after ko nga ma-slice yung pinya, binalikan ko naman niya itong aking ginigisang ampalaya. Ito at luto na nga, medyo natuyuan na nga rin. Paghango ko nung ginisang ampalaya, sunod ko na nga rin na sinalang kaagad ay itong manok. Nung mga oras nga na ito ay alas 12 na nga mahigit at gutom na nga kaming lahat. Andito na nga rin sa bahay yung asawa ko, pati na nga rin si Chuchay at nag-aantay na nga lang din sila na maluto nga itong ulam na niluluto ko. Pagkarating kasi namin ng bahay galing palengke, sakto naman na nawalan niya ng ilaw kaya hirap na hirap nga ako kumilos. At dahil nga napakaaga namin nagpunta ng school, hindi na kami nakapag-almusal pa, pagkatapos hindi na nga rin ako nakapagsaing ng kanin para sa tanghalian namin. Sakto naman na pagkarating nga namin ng bahay, ilang minuto nga lang yung nakalipas ay nawalan na nga ng ilaw. Kaya ayun, natagalan nga yung pagluluto ko dahil nga napakahirap kumilos, napakadilim, pagkatapos napakainit. At ito bandang alauna, nakaluto na nga rin ako ng ulam namin para sa tanghalian. Itong aking ginisang ampalaya ay wala nga kamatis dahil nakalimutan ko nga bumili. Ito naman yung aking tinimplahang pipino. Kakaunti na nga lang yan dahil kanina pa yung pinapapak ng mga bata. At ito na yung aking prinitong manok. Ito na ang ulam namin para sa tanghalian. Kain po tayo. Thank you Lord sa food. At dahil nga paborito ng mga anak ko itong pinya, bago nga kami makakain ng kanin ay naubos na nila. Fast forward, habang nagluluto nga pala ako kanina ay dumating na nga itong mga in-order ko galing sa Orange. At dahil nga napakainit, pagkatapos nagmamadali na nga rin ako makakain kami kaya hindi ko na nga muna ito nabuksan. Inuna ko na nga rin muna na matapos nga yung niluluto ko at makakain na kami ng tanghalian dahil gutom na nga kaming lahat. Kaya pagkatapos namin makakain ng tanghalian, pagkatapos namin makapagligpit, tsaka ko lang to binuksan. Ito yung air fryer na napakatagal na sa cart ko at ngayon ko nga lang nabili. Napakatagal ko na nga gusto bumili nito dahil kailangan ko nga ito lalo na nga pag nagmamadali ako makapagluto ng babauning ulam ng mga estudyante ko. Finally, matapos yung mahaba-haba kong pag-aantay ay nakabili na nga ako nito. Napakaganda niya at malaki nga rin. Napakaganda din ng kulay na napili ko. Hindi na nga ako mahirapang magluto ng mga mabilisang ulam lang na pambaon ng mga bata sa school. Halos magkasabay nga lang din pala dumating itong in-order kong air fryer pati na nga rin itong rice dispenser. Kaya pagkatapos ko nga ma-unbox yung air fryer, sunod ko naman niya na binuksan na itong in-order kong rice dispenser. May lagayan naman kami ng bigas, yung balde ng biskwit. Kaya lang 12 kilos nga lang yung capacity ng bigas nun. At tuwing sahod, yung binibili naming bigas ay 25 kilos nga para sasakto hanggang sa susunod ulit na sahod. Kaya yung sobrang nga sa 12 kilos na hindi na magkasya dun sa balde ng biskwit ay naiiwan niya sa sako. At may alaga akong mga pusa na napakakukulit. Minsan nilalaro nga nila yung sako na lalagyan ng bigas. Kaya kailangan ko na nga rin talaga ng mapaglalagyan niya doon sa bigas na naiiwan sa sako. Napakaganda nga rin at napaka-aesthetic nitong rice dispenser na nabili ko. At ngayong araw, sobrang thank you Lord dahil isa na naman niya sa mga pangarap ko yung natupad. Bukod niya sa pangarap ko na makabili nga ng air fryer, ay may pasobra pa nga at nakabili ako nitong rice dispenser. At yun lang muna, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Bye!